So good morning. Ah, Tignan natin itong ginawa kong parang swale. Actually malalim yung butas na yan. So 3 days na umulan, araw-araw, dire-diretso, and yet bumabaw siya. Nung hinukay natin yan, nilagay natin dito yung lupa sa ibabaw. Mas mataas yan eh. Tapos nilagay natin itong bulok na sanga, tsaka mga dahon to prevent yung erosion ng soil. Unfortunately, syempre loose yung nilagay nating lupa dyan and wala namang vegetation, bumalik doon sa butas, no? Pero kung titignan nyo, ang laki ng silbi ng butas na yan. Instead na tumagos sa ibaba hanggang papuntang ilog, papuntang sapa, yung mga lupa, natrap niya ulit. So huhukayin ulit natin yan, and then ibabalik natin doon. Tapos i-cover natin ng mga dahon, katulad ng ginawa natin. And then taniman natin ng cover crop, katulad ng peanut grass, no? Katulad yan. So yung roots, i-hold nyo yung lupa and then ma-prevent yung soil erosion. So the basic concept is, kung lahat ng farm natin, especially sa upland, lalagyan natin ng ganyan, ng hole o ng crater o ng swale, whatever you call it, we can prevent soil erosion, no? As well as nakakatulong tayo sa water conservation, because instead of hayaan natin yung tubig na mag-flow papunta sa sapa o sa ilog, natatrap natin dito sa farm pa lang, no? And it will also enrich the soil, kasi yung mga organic matter, imbis na ano rin, napupunta rin sa hole, and then eventually madidecompose, mabubuhay ang mga microorganisms, and then in the long run papainabangan ng mga tanim na may access dun sa butas, such as itong mango tree na almost nasa labas ng canopy niya yung butas. Saktong sakto yan para doon sa ugat niya to absorb the nutrients. So that's the very basic concept. So thank you for watching. Bye bye.